Bago tayo mag-start at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Panginoon, naming Ama, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo at tinakda mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay mapagpala ng iyong mensahe, ng iyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay masambit sa pulpito mo ang katotohanan na magdadala sa amin sa conformity kay Christ at gayon din bigyan kami nito ng karunungan upang harapin ang panibagong taon at gayon din maalala yung nakalipas na taon kung saan yung mga failures namin ay magkaroon kami ng pagkatuto rito at mai-reflect namin ang mga bagay na ito sa katotohanan ni Kristo nang sa gayon sa aming paghakbang sa mga darating na taon at mga darating na araw, kami ay magkaroon ng, ang aming buhay ay maging kapurihan sa pangalan ng iyong sa iyong dakilang pangalan at sa iyong dakilang grasya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Dinadalangin namin sa banal na spirito na kami ay gabayan sa aming pag-aaral at gayon din sa aming pakikinig. Nawa, Panginoon, ikaw ay maihayag at mapasalamatan. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, let us read our passage this morning sa John chapter 15, verse 18 to 16, 4a. At ang sabi ng ating Panginoon dito, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own. But because you are not of this world, or not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecuted you. If they keep my word, they will also keep yours. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father also. If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have sinned and hated both me and my Father. But the word that is written in their law must be fulfilled. They hated me without a cause. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me. And you will bear witness because you have been with me from the beginning. Chapter 16, verse 1, I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out of synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God, and they will do these things because they do not know the Father nor me. But I have said these things to you, that when the hour comes, you may remember that I told them to you. Iyan po ang salita ng ating Panginoon. Magpasakop po tayo. Sa passage natin na ito, mga kapatid, iisa lamang yung tema nung ating ng passage na ito. Yun ay ang pag-expect ng persecution. Marahil ang bawat isa sa atin ay nakapag-contemplate na doon sa mga nangyari sa atin nitong nakaraang taon. Marahil naisip na natin kung ano yung mga naging failures natin, ano yung mga pagkakamali natin, at naisagawa na natin yung sinasabi nilang New Year's resolution, na bigyan na natin ng aid kung paano natin may iwasan yung mga bagay na siyang magdadala sa atin sa demise and ganun din sa kapahamakan. At sa bagay na yan, marahil kasama sa ating mga New Year's resolution ang pag-expect ng magandang future o magandang hinaharap sa taon ng 2025.
marahil ang lahat ng ating nasa isipan yung mga pwede nating ma-acquire, yung mga gandang bagay na maaari nating gawin at maaari nating tangkilikin. Ngunit bihira sa isang tao ang mag-expect ng isang persecution o pag-uusig sa kanyang buhay. Ngunit dito sa ating passage, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon na we must expect doon sa verse, which is yung pag-uusig o yung persecution sa atin ng mundo. At itong pag-uusig na ito ay wag nating tignang masama. Pagkat ditong paulit-ulit na expression ng Panginoon, ang implied message niyan, ang pag-uusig ng mundo o persecution ng mundo ay nagpapakita ng pagiging united sa Panginoon. At pag nakita natin yung mula verse 27 hanggang chapter 16, verse 1 to 4, 4a, makikita natin doon na tayo, na yung persecution na yan ay ginagamit ng Panginoon upang mailapat sa ating buhay yung katotohanan na tayo ay united sa Kanya. United saan? United sa pag-ibig sa Diyos. United sa kaligtasan. United sa buhay. At pag pinag-usapan natin yung united sa buhay kay Kristo, even yung persecution, even yung hate ng mundo o yung galit ng mundo kay Kristo at sa Diyos ay ating mararanasan. At hindi ba magandang balita na ang bagay na iyan ay nagpapatunay na tayo ay konektado sa mundo. Hindi ibinigay ng Diyos yan para pahirapan tayo. Bagkus bigyan tayo ng comfort at isustain tayo o tayo ay i-preserve sa kanyang grasya upang tayo ay matagpuan niyang tapat katulad nung lyrics ng ating hymno kanina. So, kaya naman yung ating message ngayong umaga ay nilagyan natin ng title na Hatred of the World, Useful for Mutual Love of Christ and His Disciple. Ibig sabihin, yung galit ng mundo o ang pag-uusig ng mundo ay isang kapakinabangan para magkaroon ng katotohanan yung pag-ibig ni Kristo at nung mga umiibig kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga umiibig kay Kristo at si Kristo ay nagkakaroon, yung pag-ibig ni Kristo at ang pag-ibig ng kanyang mga hinirang ay nagkakaroon ng realidad even sa physical na aspeto ng ating buhay. Hindi lang sa meditation natin, hindi lang sa spiritual, hindi lang sa pagtitiwala, hindi lang sa ating mga pagtingin sa bagay, bagkos ito ay nakaka-epekto sa ating buhay bilang isang umiibig sa Panginoon. At under dyan sa mensahe sa title na yan, meron tayong dalawang mensahe. At yung unang mensahe dyan ay yung persecution amplified the union of Christ and His disciples. O ibig sabihin sa Tagalog, ang pag-uusig ng mundo ay nagbibigay ng malaking pruweba sa pagiging kaisan ni Kristo sa kanyang mga disipulo. At alam natin na yung mga disciple ng ating Panginoon ay may dakilang takot sa pagkakataong ito. Nang nireveal ng Panginoon yung kanyang departure o yung kanyang pag-alis at pagbalik ni Kristo doon sa piling ng kanyang Ama. Kaya naman doon sa chapter 14 hanggang dito sa chapter 17 or chapter 15 hanggang 17, magaganda yung kanyang pangako na suiting doon sa pakiramdam ng isang tao, madaling tanggapin ng isang tao o madaling lunukin. At dito naman mga kapatid, pagdating sa chapter 15 verse 18 hanggang chapter 16, makikita natin na medyo negative side yung mensahe ng ating Panginoon. Ibig sabihin natin, napakahirap lunukin at tanggapin. Hindi ibig sabihin na sinabi natin na negative side, hindi ito katotohanan o nagdadala ito ng harm sa atin. Ibig sabihin lamang, hindi magandang pakinggan ng tenga ng isang tao. Ngunit ito pa rin ay katotohanan na hindi natin pwedeng ma-deny. Ngunit ngayon, sa revelation ng ating Panginoon, hindi katulad ng ating mga expectation ang sinasabi ng ating Panginoon na merong mga future persecution
sa darating na buhay ng kanyang mga disciple. Hindi lamang puro magandang bagay at napakaganda ng bagay ng revelation ng Panginoon na ito dahil nagbibigay ito ng katotohanan na hindi lahat ng physical na bagay ay magiging maganda para sa mga hinirang ng Panginoon o umiibig sa Panginoon. Ito rin ay nagne-negate doon sa mga preaching ng mga modern pastor and churches ngayon na pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, lahat ng bagay o lahat ng mabuting bagay ang iyo lamang tatamasahin. Hindi ka na magkakaroon ng kalungkutan, hindi masasaktan ng damdamin mo, at even hindi ka magkakaroon ng injury na dahil sa mga pag-uusig. Ngunit iyon ay contrary dito sa pangako ng ating Panginoon. Sinasabi ng ating Panginoon dito na meron kayong kakaharapin na pag-uusig, at yan naman ay tunay na nangyari sa buhay ng ating mga apostles at gayon din ng disciples ng ating Panginoon. Ngunit sa mga persecution na ito na kanilang kakaharapin at gayon din sa mga nananampalataya, hindi ibig sabihin ito masama ang Diyos o naghahangad ng Diyos ng hindi mabuti sa atin. Ngunit sinasabi dito ni Kristo na ito ay nag-amplify o nagbibigay ng diin sa union nila ng kanyang mga disciple at gayon din ng kanyang pag-ibig sa kanila. Ang sinasabi ni Kristo dito na yung pag-ibig niya, which is katotohanan na nakita natin sa scripture na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ng iyong kasalanan, ay nagkakaroon ng pisikal na realidad na hindi dahil sa iyong gawa kaya ikaw ay united sa Diyos ngayon. Nagkakaroon ng realidad iyan dahil doon sa mga persecution na meron tayo sa ating buhay. Ibig sabihin mga kapatid, because of their union with Christ, the disciple are conformed in the image of Christ, in His human nature. Ibig sabihin mga kapatid, na yung mga disciple ng Panginoon ay hindi lamang doon sa objective truth, united kay Christ, na naniniwala na merong Diyos, na naniniwala na naligtas sila ng Diyos. Ngunit ito ay nagkakaroon ng katotohanan sa kanilang buhay. Kung ano yung tinanggap ni Kristo sa kanyang human nature, iyon din yung mangyayari sa atin. It is the subjective sense of their union with Christ, for they all suffer, persecuted, carry the cross, crucified, die, and raised in new life in Christ. Ibig sabihin mga kapatid, katulad ni Kristo na nag-suffer ng persecution, nag-carry ng kanyang cross, kinrucify, namatay, at muling nabuhay. Ganon din yung mangyayari sa atin. So, wag nating tignan yung new life lamang. Tignan natin yung union natin kay Christ in suffering and persecution. At tignan natin iyon ng hindi masamang bagay, ngunit magandang bagay. Ito ay nagbibigay ng diin dun sa message ng true vine na source of life. Kung ang vine ang source of life, ibig sabihin yung branches ay nabubuhay o ang buhay ng branches ay nagmumula sa vine. Ang vine na ang nakikita doon sa branches, hindi na yung sariling kakayanan ng branches, bagkus yung buhay na nagmumula sa vine ang nakikita doon sa branches. At kung titignan natin doon sa first words o first verse ng ating passage at gayon din doon sa last passage or verse ng ating passage ngayong umaga, pinapakita dito yung promise of persecution. Hindi dahil gusto nga maghirap tayo ng ating Panginoon. Ngunit sinasabi ng Panginoon na ito ay undeniable reality of life. At pwede nating balikan yung chapter 1 nitong gospel na ito, verse 11, kung saan si Kristo ay pumunta o nagdwell sa kanyang creation, ngunit yung kanyang sariling creation ay nireject siya. Hindi siya tinanggap o hindi siya katanggap-tanggap para sa kanyang sariling creation. Dahil hindi nauunawaan ng kanyang sariling creation
ang kanyang creator dahil sa kasalanan. Kung babalikan natin doon sa Genesis chapter 3, hindi nagkaroon ng death physically but death spiritually. At pinapatunayan din yan ni Paul doon sa Ephesians chapter 2 verse 3. Na ang sinasabi ni Paul dyan na sila ay children of wrath, meaning sila ay enemies of God. Patay sila spiritually. Ibig sabihin wala silang kakayanang maunawaan o pumunta sa landas ng naisin ng Diyos para sa kanila o naisin nung may likha nila para sa kanilang buhay. At kung alam natin na ang natural man ay skeptic doon sa mga new things sa kanyang environment. Ang example niyan, mga kapatid, kapag tayo ay bumisita sa isang bahay, usong-uso ito ngayon dahil Christmas nga at gayon din, New Year. Pag meron tayong bagong putahe na nakita at hindi pleasing sa ating mga mata, nagiging skeptic tayo. Hindi inaalam natin kung ano yung parts ng pagkain na yan o kung hindi natin kinakain yung mga sahog niyan, marahil hindi natin tanggapin. Yun din ay nadadala ng tao doon sa katotohanan ng Panginoon. Dahil alienated tayo sa katotohanan ng Diyos, ang nasa isipan ng tao ay kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Katulad ng bilang isang children of wrath, tayo ay bulag sa katotohanan ng Diyos, bulag sa pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, offending sa atin ang message ng katotohanan ni Kristo, ang message ng pag-ibig ni Kristo. Ito ay nagpaparamdam sa atin na tayo ay condemned. Pagkat ito ay nag-e-express o nag-e-expose ng darkness natin. Pag itinapat na sa liwanag ni Kristo sa kanyang mensahe at sa kanyang buhay, yung ating buhay, na-o-offend tayo. Dahil ipinapakita yung ating mga makasalanang ways, yung ating makasalanang kaisipan. At dahil sa bagay na yan, dahil hindi natin kilala ang Diyos at wala tayong kakayanan na maunawaan at pumunta sa kanyang direksyon, ang nagiging tugon ng tao kadalasan ay to deny and to suppress yung katotohanan ng Diyos. At pwede nating makita yan doon sa buhay ng ating Panginoon. Mula pa lamang sa kanyang pagkasilang, inusig na siya. Iilang oras pa lamang siya sa mundo ay hinanap na siya upang patayin. At hanggang sa dulo ng kanyang buhay, siya ay inaayawan at nire-reject. Because they are alienated in the truth of God. Because man is alienated in the truth of God. Kaya naman yung opening at closing ng ating passage ngayon ng umaga ay revelation ng Diyos. Na huwag silang mag-marvel doon sa persecution na magaganap sa kanila. At ito rin ay pagpe-prepare sa kanila o paghahanda sa kanila na pag ito ay nangyari, sila ay tumindig at hindi tumakbo o lumayo doon sa katotohanan ng Panginoon. Dahil ang apostasy o ang pagtalikod sa Panginoon ay pagiging unuseful sa kingdom ng Panginoon. And it will also brought us to more sin and despair. Napakaganda ng hangarin ng Panginoon na ialahad sa kanila na merong persecution na mangyayari. Dahil ito ay prepare sa kanila at paghahanda sa kanila sa kanilang kakaharapin o sa kanilang pamumuhay bilang isang lingkod ni Kristo. At para i-comfort sila at para bigyan sila ng lakas, i-direct ng ating Panginoon yung kanyang mga disciple sa person niya. Sinabi ng ating Panginoon na ang hostility ng mundo o yung persecution ng mundo ay hindi dahil sila ay espesyal o sila ay dakila, ngunit dahil sila ay under sa dakilang tagapagligtas at dakilang Diyos na si Kristo. Dahil sila ay naniniwala sa katotohanan ni Kristo na sila ay
na siya lamang ang nagbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagpako sa kanya sa krus at muling pagkabuhay, at ito ay natatamasa sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Makikita natin na ang Diyos at ang mundo ay napaka-hostile doon sa mga naniniwala kay Kristo at gayon din kay Kristo. Actually, hindi na ito lingid sa kaalaman ng mga tagasunod ni Kristo. Pwede nating balikan yung chapter 9, verse 22 at verse 34, kung saan yung parents nung pinagaling na bulag ay natatakot mag-testify na kanilang ang anak iyon at gumaling na. Dahil pag sila ay nag-testify na yung kanilang anak ay pinanganak na bulag at pinagaling ni Jesus, ina-affirm nila na may kapangyarihan si Kristo katulad ng kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng buhay. At gayon din sa verse 34, kung saan kick out sa synagogue o sa kanilang church yung pinagaling ni Kristo na pinanganak na bulag dahil siya ay testify patungkol doon sa pagpapagaling ni Kristo at sa kapangyarihan ni Kristo. At gayon din yung John chapter 12 verse 10 to 11, kung saan hinanap ng mga Hudyo si Lazaro upang patayin dahil yung kanyang bagong buhay kay Kristo ay nagte-testify ng grasya ng Panginoon at kapangyarihan ni Kristo. Hindi na bago sa kanila ang persecution ng mga tagasunod na persecution dahil sila ay tagasunod ni Kristo. Kaya naman ang reason kaya inilagay ni Kristo ito o dinagdag ni Kristo ito sa kanyang farewell discourse ay para i-comfort ang kanyang mga disciple. I-prepare sila sa mga mangyayari. At pagka sila ay prepared at sila ay soak sa katotohanan ni Kristo, maaari silang mag-respond o tumugon sa anumang persecution with conformity kay Kristo. Makikita natin sa verse 19 yung reality ng union ng mga disciple ni Kristo sa Kanya. Ang mundo ay galit sa kanila dahil sila ay united kay Kristo at nakikita yung liwanag ni Kristo sa kanila. Ang sabi ni Kristo, kung kayo ay makasalanan katulad nila at nag-i-insist ng inyong sariling lakas sa kaligtasan, at nag-i-insist ng inyong sinful way para maligtas, kayo ay kabilang sa kanila. Ngunit kung kayo ay nag-a-adhere doon sa katotohanan ng aking pag-ibig at ng aking grasya, hindi nila tatanggapin ang inyong mga salita. Makikita natin yung dalawang conditional statement dyan, mga kapatid, o yung conditional statement dyan. Dahil mahal ng mundo ang kanyang kasalanan, nagagalit siya sa katotohanan ng Panginoon at nagagalit at namumuhi ang mundo sa mga bilong kay Kristo at naniniwala sa katotohanan ni Kristo. Ngunit huwag tayong maging mabilis mag-isip at maging prideful na tayo ay espesyal, na tayo ay merong tayo ay mga dakila. Itong verse 19 ay nagre-remind sa atin ng doctrine of election na kung hindi dahil sa grasya ng Diyos na ikaw ay hinirang niya mula pa doon sa eternity past, ikaw ay walang kakayanan na pumunta rin doon sa mensahe ni Kristo, mag-adhere sa mensahe ni Kristo, manampalataya sa katotohanan ni Kristo. Tayo din ay separated sa Panginoon. Imagine kung paano natin pinagtatawanan before ang doctrine of grace. Kung paano natin ini-insist yung ating sariling kakayanan sa kaligtasan. Ito ay nagre-remind sa kanila na hindi sila iba sa mundo. Ang tanging naiiba sa kanila
ay biniyayaan sila ng grasya ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang pwedeng gawin, hindi dahil sa kanilang kakayanan, hindi dahil sa kanilang gagawin, bagkus dahil sa grasya lamang ng Panginoon. Ano yung ibinibigay nito o ipinapahayag nitong verse 19? Ang mababang kalooban na tanggapin ng katotohanan na tayo ay nagkaroon o yung kanyang mga disciple at kanyang mga tagasunod ay may union sa Diyos dahil lamang sa ginawa ni Kristo, dahil lamang sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito rin ay nagsisilbing comfort. Pagkat kung titignan natin yung ating kakayanan to stand firm sa persecution o tumindig sa gitna ng mga pag-uusig, tayo ay mahihinang mga nilalang. Kung titignan natin na ang ating eternal union with Christ or with God ay sa pamamagitan ng ating mga kakayanan, tayo ay magpe-fail. O kung yun ang tunay na basihan, ang ating kakayanan, walang maliligtas. Pagmasdan natin si Peter at yung mga disciple. Sabi ni Kristo sa chapter 15 nitong gospel na ito, i-deny mo ako. Ano yung kinakaharap ni Peter that time? It is a great persecution. Pwede siyang ipako kasama ni Kristo. Pwede siyang usigin dahil kay Kristo. Identify siya kay Kristo. At gayon din yung lahat ng mga disciple ni Kristo. Sabi sa Mark chapter 14, verse 50, lahat ng kanyang mga disciple ay iniwan siyang nag-iisa. Kaya kung wala ang grasya ng Diyos, kung wala ang gawa ni Kristo, ang pag-ibig ng Diyos na siyang nag-connect sa atin o nagbigkis sa atin sa kanyang kaligtasan at sa kanyang buhay, ang ating kaligtasan at ang eternal life ay is in vain. At sa verse 20, mga kapatid, binring up ulit ng ating Panginoon yung kanyang mensahe sa chapter 13, verse 16, kung saan sinabi niya na kung ang master ay willing na gawin yung lowly work o yung mababang uri ng pagsisilbi sa kanyang mga tagasunod para sa kanilang salvation, nararapat lamang na ito rin yung gawin ng kanyang mga servant para sa glory at kaligtasan din ng iba. Ito ay nagbibigay o binigyan niya ng diin o in-expound pa ng ating Panginoon ng higit dito sa chapter 15, verse 20. In-include niya na yung kanyang mga servant must bear with their master the cross for the sake of the salvation of others. Kailangan i-bear din ng kanyang mga disciple, ng kanyang katawan, ng kanyang iglesia, yung cross ni Kristo para sa kaligtasan ng iba. Anong ibig sabihin nito? Ito ay conformity kay Christ. Yung puso na merong willing to die in the world for the sake of the truth of God. Para maiproclaim yung katotohanan ng Panginoon, para maiproklama yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Ano yung ating pwedeng makita dito? As the truth of Christ comfort His disciples, it affects their lives and being conformed to the likeness of Christ. Habang tayo ay nakakahanap ng kapayapaan sa katotohanan ni Kristo, tayo din ay nagkakaroon ng conformity o pagiging kawangis ni Kristo.
Ang mensahe na yan ay tama. At pwede natin ma-magnify ang bagay na yan sa pamamagitan ng pagkuha ng opposite message ng verse 21. Ang mundo ay hostile kay Kristo o malupit kay Kristo at sa kanyang mga tagasunod dahil sa liwanag ni Kristo na nagre-reveal ng sinfulness ng buong mundo. At gayon din yung mga tagasunod ni Kristo, dahil sila ay comforted sa katotohanan ni Kristo, yung truthfulness ni Kristo o yung mensahe ni Kristo ay nakikita sa kanilang mga buhay. At yun yung nagbibigay ng pagbabago sa kanilang buhay. Yun ay nagbibigay na makita ng mundo yung glory ni Kristo sa kanila. At yung verse 21 ay in-expound sa verse 22 at 24, kung saan yung works at words ni Kristo ang siyang nag-e-expose ng sinfulness at futility ng mundo. Na sila ay walang perfect righteousness na nire-require ng law. At yung perfect righteousness na yun ay kinakailangan, mga kapatid, upang sila ay maligtas. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak upang magkaroon ng salvation yung mga taong ito o yung mundo. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawa. At yung pag-reject ng mundo na isave sa pamamagitan o iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya mula kay Kristo ay malinaw na rebellion o pagtanggi sa grasya ng Panginoon. Malinaw na paglaban sa kalooban ng Diyos. Malinaw na paglaban sa naisin ng Diyos. Dahil offensive sa mundo, ang sabihin na wala siyang kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. Offensive sa mundo na tawagin siyang makasalanan. Alam niyo kung gaano nagiging makatotohanan ng bagay na ito? Pwede nating state o pwede nating sabihin yung ibang mga kasalanan. Ngunit pagka nabanggit na yung pinakapaborito nating kasalanan na tinatangkilik, nag-iiba yung ating puso towards dun sa message. Nag-iiba yung ating puso towards dun sa katotohanan ng Diyos. Ngunit yung mga inabot ng pag-ibig ng Panginoon, nire-recognize na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. At gayon din yung kanyang mga minamahal. At naniniwala na tanging sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, lamang siya maliligtas at gayon din yung kanyang mga minamahal sa buhay. Yun ay great contrast dito. Kung makikita natin yung pagrebel ng mundo o persecution ng mundo sa mensahe ni Kristo, makikita na natin kaagad yung hostility ng mundo. Makikita na kaagad na atin kung saan tayo belong. Now the question here, mga kapatid, offensive ba ang mensahe ng katotohanan ni Kristo? Pag nababanggit na niya o kino-confront na ni Kristo yung kasalanan mo, meron ka bang pag-iisip na maaari kang maligtas nang hindi mo iniiwanan o pinagsisisihan yung kasalanan na yan? Kung wala pang pagsisisi sa puso mo, kapatid, kapag nababanggit ang kasalanan na yan,
o hinaharap ni Kristo sa kanyang liwanag. Sinasabi ng passage natin ngayon na yan yung attitude ng mundo towards dun sa katotohanan ni Kristo. Towards sa kabanalan ni Kristo at sa katwiran ni Kristo. Ino-oppose at patuloy na rebel pa rin yung mga nagtatangkilik sa kasalanan ng walang pagsisisi. Ang gospel ni Kristo. Ngunit para sa tunay na nanampalataya kay Kristo, ang great treasure nila ay yung grace ng Panginoon. Ang kanilang pinakakaingatan ay ang grasya ni Kristo. Ang kanilang pinakakaingatan ay yung katotohanan ni Kristo at ang kanilang pinakapinaniniwalaan ay ang salita ni Kristo. Originally, ang gospel na ito ay sinulat para sa mga Christian Jew na nasa dispersion dahil sa war na nangyari sa Jerusalem. At dahil sa war na iyon, yung temple doon sa Jerusalem ay napunta sa destruction. At dahil sa destruction sa temple sa Jerusalem, yung mga Hudyo ay galit doon sa mga Christian, sa mga Jews na na-convert sa Christianity at nananampalataya kay Kristo. Yung mga Hudyo ay iniisip na they are cursed dahil sa infidelity ng mga Christian Jew. Nagpa-convert sila doon sa Trinitarian message ni Kristo. Nagpa-convert sila doon sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya naman ang ginawa nila to retaliate, they kick out yung mga Christian Jews sa synagogues. Ginawa nilang outcast sa kanila. Kaya naman sinulat ni John ang gospel na ito para i-comfort sila at patuloy silang magtiwala kay Kristo. At para magkaroon sila ng pagtugon sa kanilang current situation sa persecution sa pamamagitan ng imahe ni Kristo. Ang pag-uusig ay maaari tayong dalhin sa apostasy o sa pagtalikod sa pananampalataya. At ang isa sa mga reason ng apostasy ay fear of persecution. Ang takot sa pagkakausig. Ayaw na mausig ng mundo. Gusto ng tao kadalasan na meron siya kung ano yung popular na bagay na meron sa mundo, yung popular na idea sa mundo. Mas tinatanggap ng totoo pag maraming nag-a-adhere sa bagay na ito. At kapag ka nawawala na o kinokontra na ito ng katotohanan ni Kristo, doon na nag-uumpisang mag-retaliate ang mundo. At ang isang merong takot sa persecution, katulad ng sinabi natin kanina, ito ay paghahanda sa kanila para sa persecution. Ang isang may takot sa persecution o hindi handa sa persecution, ang nangyayari sa kanya ay binibitawan niya yung kanyang pananampalataya kay Kristo. Tumatalikod doon sa kanyang pinanampalatayanan at minsang niyakap na doktrina ng pagliligtas ng Diyos. Pwede nating ma-reflect yan dun sa chapter 6 ng gospel na ito. Nung yung mga tao ay nakakain ng bread at fish mula doon kay Kristo, naisip nilang pwede nilang gawing hari si Kristo, suitable si Kristo para sa survival nila sa buhay o sa physical life. Kung si Kristo ang hari, means free bread every day. Isang magandang bagay yon para sa survival sa physical world. Ngunit nung kinonfront sila ni Kristo,
At inoffer sa kanila yung bread which is eternal. Yung pananampalataya sa Kanya. At i-offer niya na ang king na ito ay hindi to give them a bread that is physical. A bread that is eternal. That can sustain them eternally. Tinalikuran nila si Kristo. Ang expectation lamang ng tao is to survive physically. Ang instinct lang ng tao ay to have things that is physical. Remember dun sa Mark chapter 14 verse 50, kaya sila tumalikod dahil iba yung expectation nila kay Kristo. Nakala nila yung Messiah na kanilang dadalhin o yung kanilang sinusundan ay Messiah na magdadala sa kanila ng victorious in physical aspect. Ngunit nung nakikita na nila na si Kristo ay patungo doon sa kahirapan, doon sa pag-uusig, doon sa masakit na bagay, they easily reject Christ because of fear of persecution. Even the Lord became troubled. Sa chapter 13, yung kanyang flesh ay naging troubled nung nakita niya na yung kanyang kamatayan ay nalalapit. Ngunit he is living according to the Spirit. Ang kanyang comfort ay hindi doon sa present situation o sa nakikita niyang physical, but ang kanyang comfort ay dun sa katotohanan ng kanyang Ama at gayon din sa glory ng kanyang Ama. Anong pinupunto natin dito mga kapatid? The comfort of the believer is not in the physical aspect, it's not on the basis of physical aspect, but in the truth and glory of God. Hindi sa physical na aspeto nakikita o magkakaroon ng comfort ng isang Kristiyano. Kung hindi doon sa katotohanan ng Diyos. Dahil kung tayo ay titingin sa physical aspect at sa ating sitwasyon sa buhay, pwede tayong madismaya. Makikita natin yung mundo ay ine-enjoy yung kayamanan. Ine-enjoy yung pagiging malayang gawin ng kasalanan. Nadidismaya tayo. At madali tayong mag-compromise kapag tayo ay hindi na comforted sa katotohanan ng Panginoon. Kaya naman merong mga Kristiyano na madaling mag-fall into apostasy. Dahil ang expectation nila kay Kristo ay ang biyaya ng physical blessing. Ang biyaya na hindi sila masasaktan physically. Tignan natin yung mga tumalikod sa Panginoon. They are loved by the world. And the worst thing, in-amplify nila hindi yung pag-ibig at katotohanan ng Diyos, but the rebellion of the world. Mawawalan ng diferensya ang mga nananampalataya at ang mundo kung tayo ay magko-compromise. Marahil mahirap intindihin yung example na ito, yung Roman Catholic Church, noong Dark Ages, kung saan sila nag-rise up, ay pinagpasya na mag-conquer ng ibang countries at i-convert yung mga nako-conquer nilang nation into Roman Catholic religion. At kasama nga yung ating bansa sa kanilang mga na-convert. Kino-convert nila yung mga countries na yon para i-spread yung religion sa kanilang kaisipan. Ito yung way ng Panginoon sa kaligtasan. At ito yung way ng Panginoon na mag-reign sa kanyang kingdom.
And para doon naman sa mga country na nakakonquer ng Roman Empire o Roman Catholic Church, nagko-compromise sila dahil sa survival. Parehas na merong misconception about kingship of Christ and salvation. Ito ay nagpapakita na lahat ng tao ay takot sa persecution. Kaya sila ay nag-i-improvise para maiwasan ang persecution. Natakot ang Roman Catholic Church na muling ma-persecute. Kaya naman ginawa nila yung bagay na ito nang lumakas muli yung kanilang mga kasundaluhan. Ginamit nila yung power ng Roman Empire to conquer other nations and force those people in that nation to be converted as Roman Catholics. Ang kanilang hangarin ay mag-reign si Kristo doon. Ang kanilang hangarin ay maiwasan yung persecution, dala ng pananakop ng ibang bansa. Kaya naman tinatay up nila yung kanilang sarili with other sa pamamagitan ng kanilang hinahawakang religion. Ngunit ang tunay na mananampalataya at inabot ng pag-ibig ni Kristo ay nag-e-expect ng persecution. Nauunawaan yung paghahari ni Kristo sa kanilang buhay at nauunawaan yung union nila kay Kristo. Ito ay nakatanim, nakatindig sa ginawa ni Kristo. Ito ay nakaukit sa kanyang mga sugat sa krus ng Kalbaryo. Hindi ang current situation mo na magde-define ng iyong future. Ngunit yung pag-ibig ni Kristo at ang katotohanan ng Diyos na kanyang pinapahayag. Maybe maraming nagpe-persecute sa iyo ngayon. Marahil marami nang tumalikod na kaibigan mo sa iyo dahil sa pananampalataya mo kay Kristo. Ngunit ito ay mas the best na. Knowing na dahil kay Kristo, meron kang complete life ngayon. Meron kang siguradong buhay at kaligtasan eternally. Kaya naman, pwede nating masabi, even we are persecuted and cut off from the fellowship of our friends, our kins. Katulad ng hymn na inawit natin kanina, the body they may kill, God's truth abides still. His kingdom is forever. Or sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 10 verse 28, the body they may kill, but our soul they cannot taken, for it belongs to Christ who died for you on the cross. Para sa ating unang challenge, mga kapatid, let the finished work of Christ for your salvation define your union and your future. Marahil, madaming persecution na nangyayari sa iyo ngayon, sa iyong family, sa iyong friends, sa iyong office, sa iyong workplace. Ngunit yung gulo ng iyong buhay ay hindi magde-define sa iyong good future at hindi magde-define ng iyong pagiging nakabigkis kay Kristo. Ang nagde-define nito ay ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Marahil ikaw ay persecuted ng
ni Satan dahil sa mga kasalanan na patuloy mong ginagawa o sa mga nakalipas mong ginawang kasalanan. At sinasabihan kang wala kang pag-asa at hindi ka kabilang sa pinagkamatayan ni Kristo. May we reject the comfort of the flesh. It is not our might that saves us. It is not our strength that bind us to Christ. It is His work that He died on the cross so that we may be united with Him and His Father. At napakagandang bagay yan na sinabi sa verse 26 to verse 27. Sinasabi ni Kristo dito na tayo, na ang mga katotohanan niya ay nagtetestify ang banal na spirito para sa unang challenge natin, mga kapatid. Palagi nating i-meditate yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang hindi natin maging comfort yung ating ginagawa, yung ating present situation o anumang physical na aspeto ng ating buhay. Yung katotohanan ni Kristo ang magbigay sa atin ng comfort at hayaan natin yung comfort na yon ay magdala sa atin sa conformity kay Kristo. At para sa ating pangalawang message, mga kapatid, persecution ignites the evangelistic heart of the believers, o ang pag-uusig ay nag-aapoy para sa makaebanghelyong puso para sa mga mananampalataya. Katotohanan nito, mga kapatid, na tayong mga hinirang ng Diyos o nananampalataya sa Panginoon ay nagiging conform sa Kanya dahil nga tayo ay comforted doon sa Kanyang mensahe ng kaligtasan. At dahil tayo ay comforted, nakikita nating maganda yung Kanyang mensahe. Nakikita nating dakila yung Kanyang ginawa. Hindi pwedeng mapantayan ng kahit anong ating kakayanan at ng ating maaaring isipin. At para mangyari ang bagay na iyon, kailangan nating magbabad doon sa salita ng Panginoon. Katulad ng sinasabi niya doon sa verse 26, yung Holy Spirit ay magte-testify sa atin ng katotohanan ng mensahe ni Kristo. Gayon din yung sinabi niya sa John chapter 5 verse 39. You search the scripture because you think that in them you have eternal life. And it is that they bear witness about me. Sabi ni Kristo, yung scripture, they testify about Him o bear witness about Him. Katulad yan ng mensahe niya doon sa verse 14 o chapter 14 verse 26 at 1 John chapter 4 verse 13 to 14 na yung banal na Espiritu ay magre-remind sa katotohanan ng ating Panginoon. We cannot separate the Scripture and the Holy Spirit. When we talk about the Holy Spirit, we must meditate or we must think of the Scripture. Dahil hindi kumikilos ang banal na Espiritu katulad ng nakikita natin sa TV na biglaan na lang sinasapian at nagbibigay ng mensahe na kung ano-ano. Hindi po totoo yung bagay na yun. Ang work ng Holy Spirit is to testify about the truthfulness of the message of Christ. The Holy Spirit is given to testify about Christ so that we may understand in spirit the truthfulness of His words. Binigay ang banal na Espiritu para to bear good fruit sa atin o sa mga disciple ng Panginoon upang sila ay patuloy na lumakad sa katotohanan ng Diyos. Makikita natin yun sa verse 1 ng chapter 16. At dahil sila ay united kay Kristo, conform kay Kristo, hindi lamang sa kanilang mga akto o sa kanilang pag-iisip, bagkus they have evangelistic zeal like Christ. O merong maalab na puso sa pagpapahayag ng ebanghelyo at kaligtasan. Ito ay ina-affirm yung letter ni Paul sa Ephesians. Chapter 2 verse 10.
tayo ay iniligtas para sa mabuting gawa ng Diyos. Ang mabuting gawa ng Diyos ay pagliligtas. Tayo ay iniligtas upang ipahayag din yung kaligtasan ng ating Panginoon. Ang mga disciples ay tinawag para mag-testify about the truth of Christ, to relay and proclaim the truth of God na kay Kristo. At gayon din yung puso ng gospel na ito, kaya nasulat, chapter 20, verse 30 to 31. At sa sobrang pagkamangha ni John sa mensahe na ito, na si Kristo ay nag-indwell sa kanyang creation upang i-reveal ang Panginoon at ang Diyos at para magkaroon ng kaligtasan ng sinumang sumampalataya sa Kanya. Nabitbit niya to sa kanyang panulat doon sa Ephesian Church, sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4. Kung saan sinasabi niya, ano yung aming narinig? Ano yung aming nakita? Ano yung aming nahawakan? Si Kristo na siyang Diyos. Ibinibigay namin sa inyo to upang pati kayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang mga testimony na ito ay nagbibigay ng kaligtasan para sa mga hinirang ng Diyos. Yung mga nasa kadiliman before ay magkaroon ng kaligtasan. At yung mga nananampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng puso na katulad ni Kristo na nagde-desire ng good for other. Nagde-desire na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Merong repetitive expression dito sa ating passage ngayong umaga. Sa verse 21 at 23 ng chapter 15, makikita natin yung ignorance ng world patungkol sa Diyos. At gayon din sa chapter 16, verse 2 and verse 3, sinasabi yung ignorance o pagiging alienated ng mundo sa Diyos. At yung katotohanan na lahat ng tao, even the believers, ay minsan nakabilang sa mundo. Sila ay kabilang sa darkness. Sila ay kabilang sa mga rebels against God. Kaya naman nung matamasa nila o ma-preach yung gospel sa kanila at tanggapin nila yung katotohanan ni Kristo, ito ay nagbunga sa kanila ng grateful heart doon sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa pag-acknowledge nila na sila ay walang kakayanan na kilalanin ang dakilang biyaya ng Diyos. But dahil sa banal na spirito na siyang kumikilos sa atin upang liwanagin ang mensahe ni Kristo, atin itong tinatanggap. Kung titignan natin ang paulit-ulit na expression na alienated ang mundo kay Kristo at yung katotohanan na tayo ay kabilang sa kanila before ng ganun din yung ating nature, hindi ba ito naglalagay ng apoy sa ating puso na mahalin din sila o nagiging mayabang tayo o palalo tayo na tayo ay espesyal, tayo ay kakaiba at meron tayong kakaibang kaisipan. Ito ay dapat magdala sa atin sa mababang paglilingkod o humble heart. Ang opposite nung walang pagkakilala sa Panginoon ay yung mga believer na nag-a-adhere sa katotohanan ng Diyos at patuloy itong pinapamuhay. Ngunit kung titignan natin yung mundo,
Sila ay deceived ng kanilang sinful mind. Nakaakala nila sila ay nagsuserve sa Panginoon, but yung katotohanan, sila ay persecutor. They persecute those who believe in Christ. Akala nila sila ay nagsuserve sa Panginoon. Ito yung parehas na mensahe kung saan pinersecute nila si Kristo at pinatunayan niyan. O ito yung kaisipan ng mundo na pagka pinapersecute nila ang mga nananampalataya sa Diyos, sila ay nagsiserve o nananampalataya kay Kristo o dinedenay nila yung katotohanan ng Diyos, sila ay nagsiserve sa Diyos. Tignan natin yung sinabi ni Paul dun sa Philippians chapter 3 verse 6. As to seal, a persecutor of the church, si Paul. At gayon din sa Galatians chapter 1 verse 13, For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church violently and tried to destroy it. In-identify niya yung sarili niya sa Judaism. Hindi ba ironical yung bagay na yon na malaman na most persecution belongs to those who profess that they have faith? Minsan naiisip ng mga Kristiyano na ang persecution ay manggagaling sa mga walang pananampalataya o sa mga hindi naniniwala sa Diyos. But most hurtful persecution is from those who profess that they believe in God. At even yung mga Christian Jews sa dispersion ay nakaranas ng bagay na to. Akala nila nung mga Hudyo sa kanilang pag-persecute at pag-cut off dun sa mga Christian Jews, sila ay nagsiserve ng favor sa Lord. Kaya nga sabi natin kanina, akala nila magigain nila yung trust ulit ng Panginoon o yung favor ng Panginoon at ibalik sila sa Jerusalem. At ang ating Panginoon ay naka-receive din ng ganitong persecution na akala ng tao sila ay nagsiserve sa Diyos. Chapter 11, verse 49 to 50. Inaakala ni Caiaphas na siya ay naglilingkod sa Diyos at magsasave siya ng nakararami kung papatayin niya si Kristo. At ang katotohanan naman ay nagtagumpay na mapatay niya si Kristo at nagligtas si Kristo, ngunit hindi dahil sa pamaraanan o nais ni Caiaphas, ngunit sa nais ng Panginoon. And dahil sa mention ng chapter 11, kailangan natin linawin na God allows evil plan to persecute the Lord and even yung mga saints ng ating Panginoon. Ngunit hindi ibig sabihin nun, para pahirapan tayo. Pagkos, sabi sa Romans chapter 5 verse 20, when sin abounds or increase, grace abound all the more. Gayon din yung pag-suffer ng mga disciple. Dito, nag-glorify ang ating Panginoon. At that is the true worship na hinihingi ng ating Diyos. Hindi yung pag-rebel against sa Kanya para sa ating makasariling hangarin. Ngayon, marahil maisip natin, kung inaalaw ng Diyos ang persecution para mag-shine yung Kanyang glory, ibig sabihin yung persecution kay Christ o yung mga nag-persecute kay Christ at dun sa mga naniniwala sa Kanya ay dapat hindi maging guilty. Nagsasabit lamang sila dun sa will ng Panginoon. Ngunit kailangan din natin i-acknowledge kung yan ang magiging dahilan natin na before nila i-persecute si Christ, i-persecute yung mga nananampalataya kay Kristo, narinig nila yung gospel na nag-i-invite sa kanila sa pananampalataya at sa katotohanan ng Diyos. So they are not
giving a humble obedience. They are just making excuses. Going back mga kapatid, yung pamumuhay o yung pagtindig sa gitna ng persecution at patuloy na pagpipreach ng gospel, even we are persecuted, ay ang humble obedience na hinihingi ng Panginoon at naisin ng Panginoon at tamang pagsamba sa Kanya. Ang pwede nating makita dyan mga kapatid, true service to God is giving of life for salvation of others. Tignan natin yung contrast ng worship ng mundo sa kanilang kaisipan na pag pinersecute nila yung mananampalataya ni Kristo ay nagbibigay sila ng kadakilaan sa Panginoon. Ginagawa nila yon para i-preserve lamang yung kanilang sarili. Ano iniisip ni Caiaphas nung sinabi niya yung bagay na yon? Para manatili siya bilang punong pari that time. Para hindi masira yung kanilang religion na itinatag. Yung attitude na yon ay nag-i-insist sa Panginoon ng kanilang sariling kind of service na hindi ni-require at ni-desire ng Panginoon. Dahil sa katotohanan ni Kristo, napakita na hindi iyon yung hinihingi ng kanyang Ama. At dahil doon sa nagtutumingkad na katotohanan na kay Kristo at hindi rin ma-deny ng mundo, ang nais nila ay they plan to murder Christ, to eliminate Him, to suppress the truth. Para pag wala na yung katotohanan, tanggapin sa kanilang kaisipan, tanggapin na ng Diyos yung kanilang offering na ini-insist. Ano yung makikita natin dyan? Na uri ng puso. Yung katulad ng puso ni Cain. Yung murderous heart, yung jealous heart ni Cain towards his brother. Dahil yung kanyang offering ay hindi nagkaroon ng favor sa Lord. Dahil hindi ito yung prescribed ng Panginoon. At hindi para sa glory ng Panginoon, kundi sa kanyang sariling glory. Ano yung pinapakita ni Cain doon? Kapag ka nawala si Abel, maaaring tanggapin ng Diyos yung aking ini-insist na worship. True worship is giving of life for the good of others. Katulad nung tinanggap natin kay Kristo. Ang worship din ng mga disciple ay ang kanilang buong pagbibigay ng kanilang buhay sa pagpoproklama ng Ebanghelyo ni Kristo na merong pagpapasalamat sa dakilang regalo ng grasya na kanilang natanggap. Sa patuloy na pag-reject ng tao sa Diyos, hindi nag-retaliate ang Diyos ng hostility and persecution. God respond with grace by giving His Son to the world for salvation. Kaya naman, tayo rin ay na-encourage ng Diyos na i-imitate yung ganong klaseng puso. Dahil ang pag-respond sa persecution ng hostility ay way ng mundo at hindi ng Diyos. Pwede nating mabalikan yung puso ni Paul o yung salita ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 11 kung saan ni-recognize niya na siya ay great sinner, insisting yung kanyang worldly worship sa pamamagitan ng pag-persecute sa church ng Diyos o ni Kristo. Ngunit siya ay nakatanggap ng great grace mula kay Kristo nang siya ay kausapin ng Diyos at ibigyan ng grasya upang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ano sabi ni Paul dyan? Yung grasya ng Diyos ay not in vain. Dahil nag-work siya tirelessly para maipahayag ang grasya ni Kristo na kanyang natanggap. Hindi lamang sa salita, ngunit in conduct. Pwede nating tignan yung gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang expression ng kanyang pag-ibig. Hindi lang ito duty para sa kanya. Hindi lang niya ito ginawa para maging prideful siya dun sa kanyang gawa at maisumbat sa mga kanyang hinirang. Naniligtas ko kayo, marapat lamang na kayo ay sumunod. Ginawa niya ito ng may pag-ibig, ng may desire na magkaroon ka ng magandang buhay at ng kaligtasan. Kung ikaw ay tunay na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya, ito rin ay mag-aapekto sa iyong puso at magkakaroon ka ng gratitude towards His grace. At mamumunga ng pagbibigay ng pagnanais na maligtas din ang mga nakapaligid sa iyo. Ang pinopoint natin dito mga kapatid, the grace of God through Christ gives a thankful heart to those who believe, and that grateful heart enables them to care for the world where they once belonged. Pwede nating makita yung great persecution na nangyari kay George Whitefield. Noong 1741, pagkatapos ng evangelistic journey ni George Whitefield sa Amerika, siya ay bumalik ng England. At dito ay sinalubong siya ng controversy dahil yung kanyang dating kaibigan at gayon din yung kanyang co-worker sa ministry na si John Wesley ay inoppose siya sa kanyang doktrina na itinuturo. Si John Wesley ay nagsulat ng article patungkol sa opposition sa doctrine of God's sovereignty on salvation. At itong si Wesley, inilagay niya itong article na ito sa tracts na nagtatitle ng Free Grace at ibinigay, pinamahagi sa mga tao sa Inglaterra o sa England. Ang tract na ito ay may aim directly doon sa teaching ng kanyang dating kaibigan na si Whitefield about doctrine of grace. Yung ministry na kanilang sinimulan ay naging divided at majority ng mga membro nito ay nagpunta o sumama kay Wesley. At dahil sa popularity ni Wesley at ng kanyang teaching na mas madaling tanggapin, si Whitefield ay nagsuffer ng maraming persecution. Dahil ngayon ay wala na siyang church, bumalik siya doon sa mga streets o sa mga kalye at marketplaces, preaching the doctrine of grace, kung saan continuously ini-interrupt siya ng mga tao na kabilang doon sa grupo ni Wesley na nagde-despise sa kanya. At minsan, sila ay nag-hire ng mga trumpeters at drummers na pwedeng mag-play aloud to disrupt the preaching of the gospel. At hindi lang yon, he suffered beatings. Binato siya ng patay na pusa, ng itlog, ng bulok na prutas. At minsan habang siya ay nagpipreach, siya ay binugbog at doon sa pagkakataon na yon, akala niya mamamatay na siya katulad ni Stephen sa Acts chapter 8. Ngunit yung pinaka most nung kanyang persecution ay yung well-orchestrated assassination sa kanya. Inatak siya nito habang siya ay natutulog ng gabi sa kanyang bahay. But again, God protected him.
and He never retaliates. Isa sa magandang nasabi niya after ng mga bagay na ito, I guess we are immortals until our work on earth is done. Ibig sabihin ni Whitfield, tingin ko tayo ay mga immortal hanggang yung nakatakda nating gawin ay matapos. Hindi niya tinignan yung mga persecutor niya. Hindi niya tinignan yung kanyang old friend as his enemy, but pitied them and continuously and tirelessly preach the gospel, hoping that they bend their knee to the doctrine of grace of God, to the truth of God, to the truth of Christ, na hindi sa pamamagitan ng gawa naliligtas ang tao, kundi hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katotohanan na mabuti ang Diyos sa kanya ay nagpastor pa siya ng 29 years. At sa loob ng 29 years na yon, pabalik-balik siya sa Amerika preaching to other cities about the doctrine of grace and repentance. He never looked for hostility against his opposers. Ito ay nagdala sa kanya ng much great zeal sa evangelistic work ni Kristo. And by standing firm in the midst of persecution while preaching the gospel, many are converted. Many are saved. Marahil tayo'y mag-tremble katulad ni Kristo doon sa kanyang mga huling sandali sa great persecution ng mundo. Ngunit wag yung fear na yan ng persecution ang mag-drive sa atin to retaliate against hostility. Rather, understand that they done these things because they have no knowledge and union with God. Instead of hating them, care for them like Christ. Na meron na sila ay magkaroon ng proper knowledge about the truth of God, about the grace of God, that they may come in faith and repentance to Christ. At para sa ating pangalawang challenge, mga kapatid, let the Holy Spirit and the Scripture sustain us in life. Hindi natin makakayanan ng persecution kung wala yung pagsama ng banal na Espiritu at katotohanan ng Scripture. Look at the life of Christ. Look at the seal of the apostles. And even those forefathers in faith that stand firm in a great turmoil of tribulation. May we imitate them. And may this truth and this persecution bind us. Lahat tayo ay may persecution. Maging hingahan tayo ng bawat isa at maging kalakasan tayo ng bawat isa. Maging reflection tayo ng care ni Kristo para sa bawat isa. At sa pamamagitan ng mga bagay na yan, we are being sustained until the glory of God or glory of Christ when Christ returned in glory. Sa ating pagtatapos, persecution is the evidence that a Christian is united with Christ, and persecution is the way of the Lord to cultivate the objective truth that is in His Word and works. Ibig sabihin natin, mga kapatid, yung persecution na nararanasan mo dahil ikaw ay nananampalataya at umaakto ayon doon sa liwanag ni Kristo,
ang ebidensya na ikaw ay united sa Kanya. Hindi yung mga material na bagay o gulo sa iyong kapaligiran na magdedetermina niyan. At yung mga persecution na yan, ang ginagamit ng Panginoon upang ilapat sa iyo yung katotohanan ng pagiging united natin. Para ilapat sa iyo yung buhay ni Kristo, yung buhay na kung saan Kanyang pinagtagumpayan ngayon ay iyong tinatamasa. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na iyong ibinigay sa amin. Tunay nga na ang persecution ay hindi maaalis sa mundo at hindi maaalis sa buhay ng isang Kristiyano. Dalangin namin, Panginoon, na i-sustain mo kami even in the great tribulation or great persecution na pwede namin kaharapin. Marahil sa aming mga mahal sa buhay, marahil sa mga malalapit sa amin, marahil ito ay magdala sa amin ng sakit at karamdaman, marahil ito ay magdala sa amin ng emotional pain, physical pain, spiritual pain, Panginoon. Bagkos, ngunit dalangin namin na kami ay i-sustain mo sa pamamagitan ng iyong katotohanan at pagkilos ng banal na Espiritu upang kami ay makaakto ng naayon sa katuruan ni Kristo, sa buhay ni Kristo na siyang inilapat niya sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dakilain ka at papurihan ka. Ang dalangin namin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.